of Abubakar, year 2000, that was the first headquarters of Mayalep. Nila capture ng government yan. Diba? So, they transferred to another place, which is the Bulyop Complex. Gumawa lang parang Islamic Center doon, parang simbahan nila doon. Mosque yung malaki. Si Hasim Salamat. Initially, hindi pa nalalaman yun ng government troops, pero later on nalalaman din. So, while they were there, it became a center of criminalities. Diba? It's written there. Ang mga ginagawa nila doon yun, it became a laboratory ng mga shabu. Hideout. Nag-manufacture sila ng RPGs, ibang mga weapons. Ang worst pa, ang daming kidnapping na nangyari ito sa tabi-tabi. Yung kidnap victims doon dinala. Maraming karnapping na nangyari doon rin dinala. So, inarbor nila tong yung Pentagon, sir? Talagang Pentagon diyan nagtago. Maybe they were thinking because of the existing peace process. Hindi yon galawin ng sundalo. So they were using that as a cover. Pagkatapos, cover din yung peace process para makagawa sila ng mga kalukuhan. So hindi siya galawin, sir? Para hindi galawin. Until such time nga napuno na rin yung... Mayroon pang iba dyan. Grabe ang atake nila sa mga military positions and security positions along the highway. From Pagalungan hanggang doon sa harassments, attacks. Maraming mga civilian na namay. Akala ko peace process to, sir. Hindi na nirespeto yung peace process ganun, sir? Wala. Mayroong peace process pero continuous ang paggawa ng atrocities. Documented natin yan, sir. Tapos napasa natin yan sa parang peace process negotiating table, sir. Yeah. So, in my time alone, 3 major complaints. Walang sinagot na Mayalep kahit isa. Nag-complain akong brigade commander, dami na akong kinumplain doon, pinagagawa nila. Walang isang sinagot. Guilty, sir. Ha? Guilty. We do not know what is in their mind. One time, kami rin ang pinipa-explain na rin. Nung pinapa-explain na, natawa ako ba? Alam mo kung bakit? Continue, sir, kayo mag-explain. Kung hindi lang ako inutusan ng mga boss na mag-explain, hindi ako mag-explain. Bakit naman na ikaw pa mag-explain? Mayroong isang pangyayari dyan sa may barangay o galingan. I just follow because it was the order of the boss. Pero morally, dito sa sarili ko is I feel myself funny. Explaining myself to the Mayalep. Pagkatapos kung ako magpa-explain hindi mag-explain. Pero one way, kalukuhan man yan. So, tingin mo, sir, parang one way lang yung one-sided yung peace process, sir? Actually, magaganda naman talaga intent yan kasi that's why tinatawag ang peace process yan. Eventually, magkaroon tayo ng pero yung detalye dyan, ang hirap i-reconcile. Just like now, they have 6 points agenda there versus our agenda. Ang hirap i-reconcile. But anyway, that is not really our problem here at the lower level. Tactical kasi strategic yan. There are some other bright people in charge of that. Yung mga peace negotiators na yan. That is the problem. But almost always, kung hindi talaga magkaintindihan at the political level, nare-resolve yan by fighting dito sa baba. It always happens. Ever since 1997, when we started negotiating with Mayalep. Just like last year, going back into your observation, there is an ongoing peace process. But starting June, starting June, nag-o-offensive na sila. Nag-o-offensive. Tayo naman is hindi natin pinapatulan. Dahil nga, ang mandate number 1, yun ang order of the day, which is uphold the supremacy of the peace process. That is mandate 1. Pero at the back, mayroon din tayong mandate 2, which is protect always the interests of the civilians, their security, the lives of civilians, innocent civilians, especially non-combatants, women, children, old people, to include their properties, houses,
Yung mga ganun. Community sila. Livelihood. So, in the process, there is a conflicting scenario between Mandate 1 and Mandate 2. Uphold the peace process at the same time, protect the interests of the civilians. Kasi yung Imailep, kahit na mayroong peace process, they are continuously attacking yung mga civilians nga at saka mga CBOs. Dahil ang sabi nila, doon daw sa agreement, hindi daw signatory yung civilian at saka CBO. Patay na kalokohan nga statement yan. Ha? Saan ka magkakita lang? Sa ganyan palang pang rason high blood ka na no? Parang ganito yung nag-usap tayo. We're neighbors, we're in conflict. Ha? Sabi mo, peace tayo. Ako na, sige, peace, no problem. Tayong nag-agree. Ngayon, yung anak ko nga nandito sa likod, Ayaw. kinakabog mo naman. Ha? Ginaganyan mo sa kamay mo, sa likod ba? That is the analogy. Di ba? We are protecting the civilians. Yan ang analogy na may lit. Ito that is not acceptable. Kalukuhan yan. Dapat yan, mag-usap tayong dalawa, pati anak ko kasama doon. Kung hindi mo ko galawin, yung anak ko huwag mong galawin. Ang ginagawa mo, hindi mo nga ako ginagalaw. Yung anak ko rito, kinakabog mo naman. Hindi acceptable yung gira ang mangyari dyan. Gigirahin kita, tatapusin kita. Lukong nga klaseng logic. Huwag mo akong bigyan ng logic na ganyan. Isa din ba sa problema yung ano sir, yung sinasabi nilang hindi makontrol ng higher ups ng MILF yung commanders nila sir? Nangyayari din yan. I do believe in that. Pero I tend to entertain the idea na that is more of a deception. Palabas nga sabihin na hindi kuhan. Kasi they are party to the agreement na wala sanang ganyan ang mga kalukuhan, no? Pero mayroong nangyayari. Palabas na nila yan, cover lang nila yun, discipline sa nila yun, alibay lang yun. But the truth of the matter is mayroon talagang blessings yan in a secret manner. Binulong na lang yan, gumawa ka ng kalukuhan. Eventually, magsinungaling din ako. Ganun ang ba natin, may ilip. Typical nga guerrilla. Typical talaga. Maraming naliwala dyan sa alibay ng may ilip. Yung ganyan. Ako hindi ko naniwala dyan personally. May blessings talaga ng sekreto. I don't know, baka unhealthy lang talaga itong mind ko. Masyado kong suspicious. Pero itong suspicious ko personal lang ito. May personal opinion. And to my mind, it is good as facts. Yung kalukuhan na ginawa dyan, ay may lip doon sa baba, ang sinasabi nila, hindi nila alam. May blessing sa kanila yon. The order is given, pero bulong-bulong ba? Para style intelligence. Anong masasabi niyo sa ano sir? A good Muslim is a dead Muslim. Wala naman yan. Hyperbolical statement. So naniniwala kayong meron pa rin mabait na Muslim sir? Dami! I met a lot of them. In fact, kunti lang yung gago. Yung Islamist, kunti lang yun. Oo nga, dami akong Muslims na mga relatives. Okay man. No problem. Pero karamihan sila edukado. They're already entertaining the idea, yung democratic world, where everybody, regardless of religion, will have to survive, live peacefully. Lalo na itong Muslims at Christians at Jew. Dahil isa lang ang Diyos dyan. Isa lang. Yung sinabi nilang ala, pareho mo rin yun sa Dios sa Spanish. O Yahweh doon sa Hebrew. Kailang yung iba hindi ganong na-edukar yan. Yung sinasabing Abraham sa Espanyol, Abraham sa Bisaya o Tagalog, siya man din yung Abraham sa mga Arab people. Isa lang sir. It differs only how it is pronounced. Diba? Tingnan mo yung spelling ng Abraham. The way we are speaking it in Spanish way or else Bisaya o Tagalog. Pero ipapronounce mo na Amerikano yan saka British. Di ba? Abraham. Because they are talking to one and the same person, which is Abraham of long time ago, which is the father of Isaac and the father of Ismail, who were actually brothers, although from different fathers.
Actually, yung mga Muslims also refer to the Old Testament, the Genesis. Refer to the second or the New Testament. The Old Testament plus the New Testament consolidated into one, and it becomes the Bible. The Bible is part and parcel of the Quran. Yung iba dyan is naisulat yan during the time of Prophet Muhammad na. Sa But tingin, mayroong minor differences, pero in general, that is one and the same root. Kaya ang sabi ng Muslim and Christian are called people of the book. Hindi ka dapat mag-away yan. And because of the ignorance, ang akala nila magkaiba, hindi yan magkaiba. And explain ko sa iyo nga si Abraham, saka si Ibrahim, isang tao yan. Parang sa Bisaya yung kaon. Pagdating doon sa Katagalugan, twist na konti, naging kain. But that is the same thing, sinaksak mo yung pagkain sa mouth mo. Pero how many people understands that it's the one and the same? Only few. Pero ang dami ng mga Muslims yung babait nila. Wala na silang pakialam dyan sa religion kasi naniwala na sa... Ito rin konstitusyon ng Pilipinas na nakabase naman yan sa international law. Maumuhay tayong lahat regardless of religion. Regardless of what people you are. Everybody has equal rights to live in this planet. Ganon man din ang konstitusyon ng Pilipinas. Actually, there is no conflict. Napakaganda ng konstitusyon. Napakaganda ng international law. Ang hindi na... interpretation lang, sir. Yung iba talaga is mayroong megalomania. Just like this Islamic extremist. Mayroong megalomania. They're thinking of Islamizing the whole world. Bakit kaya hindi tayo pabayaan? Umuhay din, sir. Huwag mo ako pakialaman. Bahala ka dyan kung magtuwad. Ako naman is nakahangad. Oh, di ba? At saka another thing. If you want me to become a Muslim, convince me by love and by reason. Do not force me. Kasi kung pirsahin mo ako, nag-resist ako. Alam mo kung bakit? Nakalalaki ka. Do not force me. You convince me by love and by reason and not by force. Kasi kung pirsahin mo ako, lalo akong hindi papayag dyan. Kasi nakalalaki ka nga. Ano tingin mo sa akin? Mas matapang ka sa akin? Huwag mo ako ipadaan sa tapang at lalaban ako. Ang daming mga nag-isip ng gano'n. Pero kung kumbisihin mo by love, mas maganda yan kasi mas ikita. Ito ginagawa ng mga extremists eh. They're going to convince us by force. May nakalalaki. Bakit? Kayo lang lalaki? Puta, mahirap yun eh. Mamaya ginawa mo pa akong bakla. Di ba? Hindi si Manny, ganun din ang mga Christians. You're not supposed to do it by force. Convince it by reason and by love. Parang style Jesus Christ ba? Diba? Ano mas Jesus Christ, palaging pag-ibig ang pinag-usapan. Pinapakita niya sa So, masasabi niyo bang ano, sir? Yung simula ng conflict dito sa Mindanao is religious war, sir. Colored religious war. Noong 1994, gumagawa ako ng thesis writing. Nandiyan pa man yung thesis writing ko sa Special Intelligence Training School. Pagkatapos, gumawa ako ng survey ng root cause of the problem. It seems nga 70% of the people doon sa random sampling ko, around 2,000, nagpa-survey ako. 70% believe nga it has something to do with religion. Yung belief nga religious differences. For exact doon sa libro ko, 69 point something. Naniwala na Color religious. religious. Tapos something like 15% because of economic deprivation. Economic ibig sabihin, Something to do with the government. mas pobre ang Muslim kaysa Christian, mga ganon. Kasama na doon yung lang conflict. Nag-rebelde ako dahil sa lupa, mga ganon, mga economic reasons. Mayroon ring iba, mayroong certain percent din, maybe 15% believe on political deprivation. Ang leadership is napunta sa Christian. Kung hindi ba, napunta doon sa pinsan din yung Muslim kaya nagkaroon ng rido.
mag-aaway ng power and influence. Mayroon din 10% is they do not understand themselves. Kasama na yung tinatawag third country operation. Third country reason. Nandiyan pa rin sa mind ko. This is my very personal nga opinion. Yung mga Pero ibang... kwento yun, sir. Ha? Gusto ko rin maano yun, sir. Yung... Third country. Like for example, yung asosasyon nila doon sa OIC. Other countries, just like other Muslim countries. Malaysia, Indonesia, iba. Mayroon rin may ibang mga megalomania doon eh. Mayroon rin ibang mga megalomania thinking big things ba. Islamize the whole world. Maraming malaking bagay na isip ba. Bakit kaya sila hindi makapag-isip-isip nga to follow international law? Bahala ka sa buhay mo, bahala ka sa buhay ko. But there is space. Well, do not convince me. Sinabi ko nga do not convince me, lalo by force. Do not do it. I will have to challenge you. Convince me by love and by reason. Tingin mo, sir, may solusyon pa tong gulo dito? Dito? Mayroon namang kasabihan nga wala namang bagay na walang katapusan. Isa sa mga solusyon niya by and by, it cannot be done overnight is in the future, ang mga tao talaga makapag-isip na whatever is the belief, religious, kuan din yan. Matuto ang mga tao nga mabubuhay na they can accept the idea nga this is really a pluralist world where everybody has thinking different from the others, but not necessarily will go into fighting. Kasi nag-i-improve naman ang mundo eh. Nag-i-improve naman. Ganun din to. Lalo dito. Kasi practically, itong mga tao mula sa Tawi-Tawi, Sulu, Maguindanao, Maranao, that is the same people with those in the Visayas. Mayroon ring linguistic twist. Nag-twist lang yan because of isolation. Na-isolate eh. Napunta doon sa lugar na medyo hindi sila nagkausap. They develop their own language there. Yung iba nagkakopya doon sa mga unggoy. Yung iba nagkakopya kung ano-anong katabi niya. Di ba? Pero kung sabihin mo, the forefathers came from the same cave a long time ago. The same people. Definitely, sir. Magre-reconcile mo. Sinabihan ko pa nga yung dito, by the way, itong Lord Cotabato, 90% Christian, 10% Muslims. In a lot of forum, magsama-sama yung dalawa. Palagi kong sinasabi yan, you Christians and Muslims, you learn to love each other. Yung pagka-Muslim ninyo, pagka-Christian it is just by accident, by acquisition. That is only a state of mind. Ang problema nga sa atin, yung mga Kristiyano, ang buong akala niya Kristiyano, na-recruit siya ng Espanyol o Amerikano, kaya ang buong akala niya Amerikano din siya. You are not. Tingnan mo yung mukha mo. Di ba? Pango yung ilong natin. You are, to become a Christian, it doesn't mean you become an Americano or Espanyol, no? Kayo rin yung mga Muslim dito. Ang buong akala mo dahil na Muslim ka, naging Arabo ka na rin. Tingnan mo yung mukha mo. O ikumpara mo sa Arabo. That is different. The most important there is we have ang skin natin pareho. Mukha natin pareho. Because it is very true that the forefathers of the people here in the whole country came from the same cave a long time ago. We should not be particular. Mayroong ilusyon eh. Yung tao mayroong ilusyon. Ang buong akala niyo kung Muslim siya, Arabo na siya. Ito lang Kristiyano. Ang buong akala naging Amerikano sila, naging Espanyol. Ilusyon man yun. So there's a need really for all Filipinos to live under one flag, one country, and one people. Kasi isang tao man talaga yan. Regardless ng religion yan. Anyway, isa na rin bagsakan niya, langit tayo lahat. Kasi yung Allah, at saka yung Diyos, at saka yung bahay, isang tao mo lang yun. O isang entity mo lang. Tapos muna tayo, sir. Murang wala na may ilaw, sir. Wala sa numero. Unacceptable, sir. So dito, nag-economy of force ako dito. Dito, ni-reduce yung troops ko just enough to hold kaya hindi mamasakit ang civilian on this supporting effort area. On this main battle area, nagre-ratio pa rin kami rito ng mga 1:3 times 3 ang kalaban. Or times 4 ba kaya versus our troops. However, Force multiplier man, sir. mayroon tayong force multiplier. Armor artillery.
10 kanyon ko nilain dito sa main battle area, plus aeroplano pa. So, I was able to compensate the least troops I have during the time. I can still do the attack.